tingnan natin yung mga pantalan kanina. Ngayon naman tingnan natin ang ating mga airport. At nasa linya na po natin si Ginoong Eric Apolonio, tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Mr. Apolonio, magandang hapon, magandang tanghali. Buenas tardes, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at maligayang Pasko, Sir Ray. Thank you, Eric. Mr. Apolonio, kumusta na ang ating mga airport ngayon sa buong Islas de Pilipinas? Kakaina po, medyo matindi yung sitwasyon na pinireport sa amin sa mga iba't ibang pantalan dahil umabot na po milyon ay mga nagpunta ho, na-monitor na po yung mga outbound at mga inbound passengers natin. Samantala, kamusta po naman dyan sa mga airport natin, Mr. Apolonio? Sa panig po naman ng Port Kaap operating airports ay maayos naman po, no? At last year po kasi nagkaroon tayo ng yung Oplan biyaheng ayos natin for 2 weeks. Sinimulan na ito ngayong December 20 matatapos na 5 ng January. Yung data po is 895 last year. So in-expect namin at least around 7% increase. So abutin ng halos 1 million yung magta-travel within 2 weeks this year. Okay. When we're talking about yung million, are we talking both the foreign at saka yung pong yung mga pupunta, yung mga gagaling pang domestic o pang international? O No, pareho po yun? Ito po ay para sa 44 Cap airports. Kung ang binabanggit niyo po ay yung malalaking airports like NAIA, Cebu, Mactan at Clark. Okay. Iba po yung authority dahil privatized na po yan at hindi na po Okay. sa Kaap yung Okay. operations. Okay. So, sa madaling salita, okay naman po yan at ginagamit natin yan. Ganun po ba yun? Tama po, nakahanda ho at naka-heightened alert ang ating mga air personnel at wala mo ng leave at magsisilbi sila during this holiday season. I see. So, marami pala tayong aturgay ng mga mag-uwian. Wala naman daw tayong nakikitang aberya dyan. Okay naman, everything is under control, Mr. Apolonio. Wala naman po sa mga ka-operated airports at namamanage po naman ng maayos at kasi po nagkaroon tayo ng mga procedure dyan. Naglagay tayo ng tinatawag na malasakit help desk, para at least yung mga pasahero na may kailangan sa about airline rebooking or other concerns, nandiyan yung OTS, PNP, ABSI Group. Lalo yung mga at saka delay. yung airline rep. Mga delay Yes. flights, Sa Cap Airports naman po, kung bad weather lang, dyan lang kami nagkakaproblema. So, par magandang panahon ngayon. Opo, Kaya medyo wala reported disturbance ng mga flights. I see. At sana naman po walang magkaroon ng aberya ng mga may natatandaan ako ng ilang taon nagkaroon ng aberya yung mga natin mga biyahe, di po ba? Natatandaan ko nung January 1st so yan. Opo, January 1st. Natatandaan niyo Mr. Apolonio, talagang ang tindi ng sitwasyon natin noon. Maraming hindi nakaabot ng tradisyonal na Pasko o patinata ng bagong taon. Well, sa palagay ko naman po sa ngayon, napaganda na po yan. Natuna na, ibalik na yung original service provider. Kaya hindi na ho natin ma-expect na magkaroon pa ng ganyang problema sa ngayon. Okay, sa madaling salita ngayon, smooth at masasabi natin nasa ayos lahat ang mga koordinasyon at kalagayan ng ating mga paliparan. Tama po yun. Sa guidance ng ating kalihim Gibani Lopez, talagang pinaghandaan po itong Oplan na ito. Okay. Maraming salamat sa pagbibigay dito sa aming Senior Balita, Mr. Apolonio, sa aming pinaka-headline siya ng mga balita natin. Salamat po. Maraming salamat po at magandang hapon. Si Ginoong Eric Apolonio, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines.